guess. Pero alam mo tol, nag-shoot kami nung kahapon ba yun? Nung isang araw. Friday. Nag-shoot kami sa mainstream style siya na shoot. So, siya eh. Basta may mga plano kaming gagawin doon. Basta kailangan ng ganung atake siya eh. Hindi para pumasok sa mainstream Ano lang siya. Yung nag-shoot sa amin na director, si Direk Edrex, nasa mundo siya ng mainstream. Pero galing siya sa mundo ng underground. Mm-hmm. So yung the way siya ng video, hindi mainstream na alam mo yung bitawan na hindi natin gusto. Gusto natin siya, nilagay lang niya sa mainstream. Yung taste ng underground, nilagay niya sa mainstream. Kaya magugustuhan natin siya. So kahit mainstream na artista yung sinushutan niya, pang underground na atake. Kaya ang galing din ang galing ng timpla niya, galing din siya sa mundo natin Pero yun hindi kami sanay. Ang daming ginawa doon na hindi ko alam ba't nila ginagawa pa. Alam mo yun, ang tagal-tagal lumishoot talaga tol, ang tagal. Para sa akin siya, tangina kung sa underground 30 minutes tapos na to Pero siya sa amin, fun, parang experience pa. Parang ganito pala to. First time ako malagay sa ganung senaryo. Ilaw, ang init ng mga ilaw. Tapos isang rap ko, ang daming beses nila akong kukuhaan mag-rap. Rap ako ng rap tol Kasi sa atin, 3 clips lang. Goods na yan, 3 clips. Nag-rap ako, that's it na, edit na yan. Doon parang lampas 10 talaga. Isang verse lang yun tol Ang daming kinuha. Iniisip ko, paano yung lalagay kaya sa isang editan to? Ang dami niya nang kinuha sa akin. Pero yun pa nga, meron pala silang sinatawag na, safety shot ba yun? Parang reserbang clip para just in case hindi gumana yung ibang clip. Meron silang ganun. Pero kulit ng experience na yun. Tapos, talagang weird kasi kailangan namin makasama bigla sa rules. Kasi para makapasok kami sa isang building na yun, may antigen test pa. Ganun, tapos kailangan namin mag-mask doon, mga ganun-ganun shit. Parang, fuck. Parang nila ulit ako nalapatan ng rules Parang ganun. Pero kailangan namin okay, let's go. Fuck. Good citizen. Feeling ko yun yung dahilan kung ba't nawawala yung mga mainstream. Kasi hindi na sila makasabay sa rapid na production ng mga bata ngayon. Na simpleng TikTok video lang, makakabuo ka na ng 100 video in a week. Kung ganun yung setup mo, paano ka magiging relevant sa panahon ngayon kung di ka makapag-produce every month, every week? Diba? Kaya nahihirapan ng mainstream sumabay. Mag-YouTube vlog lang sila, kailangan may ilaw, may cameraman, ang dami mong hihintayin. Tingnan mo yung setup nitong mga to. Boom, labas mo yung phone mo. Boom, it's all about the content sa panahon ngayon. Hindi na sa quality masyado nung cinematography and shit like that. Parang wala na nga ganun patay na siya Kaya nga bumabagal ang mainstream, nawawala sila, artista nahihirapan sumabay, hindi sila makasabay, dog. Yun. Kasi nga dahil dun sa ganong procedure, marami pang inaantay, dami pang inaano shit. Pero pag kung tutuusin naman, pag maganda yung kanta mo, does it really matter kung ano yung video? Tayo na kahit lyric video nga yan Wala kang tiniping dun. Di ba? Malapit ako dun kung saan kayo nag-shoot. Pakiramdam ko, mas mataas lang yung building nyo ngayon. Pero parehas Ano? Lapit ako dun tol kung saan kayo nag-shoot. Okay. Yung spot ko. Iniisip ko, parehas lang tayo, mas malaki lang yung building nyo ngayon. Ayun, malapit ka nakatira doon. Ah. Tama.